Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, yun pong naganap na prayer rally kanina sa Liwasang Bonifacio. Tapos meron pong merong video po may ipapakita ko sa inyo. And I'm sure napanood nyo na rin yata ito. Nineno ko lang eh. Um, nagka Nagkaroon po ng hakutan, and apparently kawawa naman po dahil inonse sila, 'di ba? Oh, eto muna panoorin, tingnan niyo ho muna etong, mga miyembro ng, nito nina Kibuloy. Oh, 'yan, 'di ba, kanina. Um, Ako talaga kinukumpirma ko sa inyo nasa 1,000 ho sila. Kasi nanggaling naman po 'yan sa kung saan-saang lugar. Tapos, sa mga probinsya, ah, hindi naman lahat 'no ng buong Pilipinas, pero may mga iba-ibang lugar din na nakapagdaos po sila ng, prayer rally. Okay, so ilan lang naman ito sa mga pictures, 'yan. Oo. Sabi nga ni Go Philippines, yung mga nagdasal, yung mga nakagano'n, talagang ang mga miyembro sila. Pero yung mga nakaupo lang at walang pakialam, Diyos ko po, eto na, may pumiyok, oh, na na inoperahan sila, ay inoperahan ho pala. Oh, eto tignan niyo, Ano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi mo siya sabi, 500 daw eh. 500. Grabe. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano pong nakuha nyo? Eh, wala po eh. Tinakbuhan po kami, sir eh. Shit! 'Di ba? Tinakbuhan. Oh, ah, ni-recruit, pinasama, pinangakuan 500. Tapos, ayun na. Well, kanina ho sa totoo lang, marami akong nakita na may mga ganyang dobleng t-shirt. Talaga ho malaki ang pinondo rito. Kasi makikita ninyo yung mga damit nila talagang printed, bago, 'di ba? So malaki talaga, may milyon ho yung ginastos diyan. Kung sabihin na donasyon, o di sige na pagbigyan na natin donasyon. Sino yung hudas na nagdonasyon, donasyon diyan? Pero nakakaawa po, eto galing pa ho ito ng Bulacan. Tapos pinakain na po kami, iniwan kami Grabe hayop, pinakain nyo lang. Dinala nyo sa kung saan. dito. Nakabas po ba kayo, naka-jeep? Naka-jeep lang po, sir. Sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang, sir, kung ilang kami, sir eh. Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba hindi? Hindi ko maintindihan, sir eh. Naman, alam ka namang mag-lecture pa yung naghakot sa inyo. 'Di ba? In-invite kayo ron, siyempre pera, sa kagipitan ba naman ngayon eh. Pero grabe 'di ba? Kawawa po yung yung kung yung jeep ho ay inarkila, nako, kawawa yan. Lugi. Lugi sa gasolina o sa krudo, sa toll fee, 'di ba? Kung dumaan pa ng NLEX, oh, tapos pagkain pa nila, babalik pa sila doon. Oh, hayop, 'di ba? Hindi ko sinasabing lahat po hinakot. Okay, may mga voluntaryo rin naman siyempre na mga members. Meron naman po diyan hindi members, hindi nga kayang magdasal ng gano'n kahit naman gano'n lang hindi kaya eh. Pero dahil po sila mga supporters po ng mga Duterte, kaya po sila nandiyan. Kaya nung part na si Harry Roque ay nagdadamba sa entablado, pag gano'n din si Sal Panelo na ini-incorporate ang mga Duterte, nako, tuwan-tuwa yung mga tao, hiyawan ng hiyawan, 'di ba? Ang galing nga ng tirada nila eh. Meron silang let's say one sentence, 'pag na-deliver na, merong itugtugan habang merong nakalimutan ko yung tawag doon eh. Kung ano yung huling salita na binanggit, uulit-ulitin nila 'yon. Katulad ng sinabi na um, kailangan natin ng hustisya. Sigawan sila ngayon tapos may tugtog, hustisya, hustisya, para hong ganito. Oh, ano sabi? Hostess siya. Bisaya eh. Hostess siya. Hindi ko inaasar kayo, nanay ko Bisaya rin. Oh, pero alam mo naman pagka matigas lumalambot eh. Oh. Oh, kanino pong event ito? Hindi ho ba event ito ni ni Senior Aguila? Yan yung mga niya, mga supporters niya. Gigil na gigil yung mga yan. O, 'di ba? Hostess siya yung sinasabi doon. Oh, hostess siya. Hostess siya. Kaya Senior Aguila, nasaan? Nasaan?
Loko rin 'tong mga member, eh. Oh, 'di ba? Hostess siya. Ay, totoo po 'yan, Sir Carlos. Yung mga damit ng IP, bagong-bago, pulang-pula, naku, totoo ho 'yun. Tapos, halatang binihisan lang naman po talaga sila ron. Eto na kanina, naku, di ko lang po talaga na-videohan, eh. Ay naku, kasi kumakain kami kanina ta's lowbat na rin ako, nagcha-charge ako ng phone. Merong isa doon, alam niyo yung sorry sa mga gudyaw ha, yung, sa mga gudyaw, naglalakad sila, nakakapit siya. I mean, inaakay siya, hindi siya bulag, inaakay siya. Tapos namamalimos nanghihingi sila ng barya. Pero naka-costume pa ng badyaw yun, hindi naman badyaw, basta tribal talaga yung damit nila doon. Umalis sila, eh, papunta sila ng kung nakatalikod ka rito sa post office, hindi, umalis sila, nakaharap ka sa post office, kumanan sila. Oh, para ano, mamalimos. Eh, dumaan sa may amin kanina, hindi lang lumapit talaga, eh. Kung lumapit yun, ako, pakakainin namin yun, interview. Grabe, kasi doble lang din yung damit nila, eh. Sabi ko, hindi to tunay na IP. Kung meron ditong IP totoo, totoong meron, pero hindi ho ganun karami. Na hindi nga makasigaw kanina, eh. Siguro gutom pa yung mga yun. No, yung mga nasa gitna. Okay, tuloy muna natin 'tong video na 'to. So yun po kanina ay, kay Senyor Aguila, okay. Oh, eto naman yung isa. Kanina Justicia! 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 oh, magaling yung kanina kasi buong-buo. Hostess siya, hostess siya. Hindi kanina, eh, hostess siya. Akin ninyo! 'Di ba? Sabi nga ni ano, nung kinuna ko nito si Takero, eh, Takero ba 'to o kay Alibugha? Takero. Eh, ganyan talaga pagka mga kulto. Eh, kasi naman pala, etong nauna si Senyor Aguila, 'di ba? Nagliliyad, nagdadadamba yung kanilang mga ano, mga kasamahan do'n. Jiggy, patuloy ang pagigipit umano ng pamahalaan. Ito ang tingin ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na sa tingin nila ginigipit ng pamahalaan ang kanilang leader. Sa gitna ito ng kasong qualified trafficking at child abuse na isasampa sa kanya. Bilang pagpapakita ng suporta kay Kibuloy, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga kakampi ni Kibuloy para sa isang prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. May halos 6 na oras na silang nakatayo, nagtatalon at Ay ako, yung kape ko muntik lumabas sa ilong ko. Dito ako natatawa kanina talaga, eh. Maynila. May halos 6 na oras na silang nakatayo. Totoo po yun, 6 na oras po talaga sila na nakatayo doon. At alam niyo ho, meron ho kasing naalala lang ako, eh, yung mga nagbabasa ng Biblia, no? Naalala niyo yung mga propeta ni Baal? Hindi ko lang po maalala kung ilan, eh. Pero itong mga propeta ni Baal, kalaban nila ay sino nga yung propeta ng Diyos noon? Ginawa nila, sinugatan nila yung sarili nila, nagdadamba rin sila, kung ano-anong ginawa nila, nagdasal ng pagkaingay-ingay, kung anong ginawa nila, kalokohan. Para lang talaga ang tawag diyan, para lang talaga mapasunod ang Diyos, no? Ginawa nila nga sangkalan yung mga sarili nila. Ang problema, wala pong Diyos na tumugon sa trip nila. Ayun po, salamat. Si Elijah, tapos yung 400 prophets ni Baal na nakalaban nito ni Prophet Elijah. Yan, thank you sa inyo. 'Di ba? Ganun ang pinagagawa. Oh, bilang pagsuporta rin ng mga propeta ni Baal sa kanilang poon. Ngayon, ganito rin. Abay, nagdadadamba rin tong mga to. Nagtatalon at naghihiyaw rito. Ang sigaw nila, ibalik daw sa taong bayan ang kapangyarihan at kalayaan. Alam nyo, may nag-misleading na naman sa kanila, eh. Nakalagay ho kasi sa ating saligang batas, na ano ba yun, yung sa sovereignty, yung the power emanates from them. Ibig sabihin, ang pinanggagalingan ng kapangyarihan
kapangyarihan po sa pagmamahala, okay, ay nanggagaling po sa taong bayan. Natural! Under ng social contract theory, di ba? Oh, social contract theory, yung mga tao na gustong maghari-harian, sige, ang trabaho ninyo, kami ay inyong ipagsasanggalang. Di ba? Kami naman na inyong ipinagsasanggalang. Taya ang buhay nyo, kayo na mag-iisip ng kinabukasan namin, ang kapalit naman nito, bubuhayin namin kayo sa pamamagitan ng mga buwis namin. O, di ba? Ganun yun. Ngayon, teka ito. Ayon pa sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, handa silang gawin ang anumang legal na hakbang para protektahan ang pastor. Nitong nakaraang linggo lang daw Lahat ng legal na paraan para protektahan. Diyos ko po. nang makausap niya si Kibuloy at hindi na niya dinetali kung ano ang pinag-usapan nila. Pero ginit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa, sa pilit ng pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro. Naritong pahayag ni Atty. Topacio. So, kung maririnig nyo naman yung pinagsasabi niya ron kanina. Is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Nako, Topacio. Bukod kay Ayan, si Roque. Topacio, present din ang iba pang personalidad kabilang sina Attorney Harry Roque. Alam niyo si Harry Roque, grabe ha. Meron itong talagang uminit yung tenga ko kanina. Ang sabi niya, walang utang na loob daw po si BBM, ang ating Pangulo. Dahil sabi niya, ginamit lang tayo eh. Tapos ngayon, itsipwera na. Kasi nga po, ang gusto nilang talaga, kampihan si Kibuloy dahil may utang na loob. Again, ang utang na loob po, hindi ho po pwedeng maging lisensya para i-exempt ka sa mga batas. Kung may ginawa kang isang bagay, accept the consequences. Para saan ba ang batas? Di ba? Sinasabi nyo nga, alam nyo, pagka mahirap ka, kawawa ka, human rights lawyer, di ba? Dito sa Pilipinas, kapag mahirap ka, kawawa ka, diba, walang batas sa'yo. Wala kang tawag yan, hatol ka agad. Pero pagka mayaman, walang batas-batas, puro butas. Tapos ngayon, gusto nilang mangyari, ay ganun din po, trabahuin ng presidente na may utang na loob daw sa kanila na pabayaan na lang yung mga nagrereklamo. Sus Mariosep, sabi pa niya tayo ang nagluklok sa kanila at hinihimok niya na pababain sa pwesto ang presidente. Ang tinatarget po rito ni Harry Roque, hindi po si Risa Baby. Wala hong iba kung hindi ang ating Pangulo. Kung pakikinggan yung maigi mga sinasabi niya, palagi, hindi po niya target ang kung sino mang senador. Ang target, ginagamit lang niyang mga yon. Pero ang pinaka talagang tinatarget niya dito, mismo po ay ang ating presidente, Marcos Jr. Yan ang kanyang tinatarget. Yan ang kanyang sinisiraan. Lalo na kanina dyan sa speech niya, pakinggan niyo yung in-upload ko po kanina. Mga pinagsasabi niya ni Harry Roque. Dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo at Okay. Si Sal Panelo naman po kanina, ang sinasabi naman niya na facts ng kaso. Ito daw pong kasong isinampa kay Risa, na sinampa diyan sa DOJ, dinidinig ni Risa Ontiveros, sabi niya, well-defined naman na yung mga batas. Diba? Ulitin ko lang, bagay ko ito kanina. Well-defined naman na sa ating revised penal code, yung mga kaso. So ano ba ang binabalak mo? Sabi niya. I don't know kung nakausap niya si Risa talaga o siguro imahinasyon niya. Sabi niya, ano bang binabalak mo? Ano bang naisip mo na amyendahan diyan sa revised penal code, mga kababayan? Ang in aid of legislation po, hindi po pwedeng mauna ang plano mong amyendahan, yung meron ka ng nakaredy na pag-amyenda tapos tatawag ka na lang ng investigation. Yan po ay fake investigation. Why? You will not be guided anymore by the outcome of that of such investigation. Why?
Eh, you already have, 'di ba? May idea ka na anong gagawin mo. O, so kalokohan na lamang po 'yun 'pag magpapatawag pa ng mga hearing. Hmm. Eh, 'yun ang gustong mangyari ni Sal Panelo, na ano, na magsampa na lang ng kaso, oh. Nags Ay naku, kaya kanina dambang-damba sila dahil po na wish granted si Kibuloy, 'di ba, 2 cases. Oo. Tsaka isa pa, alam niyo ang in aid of legislation, hindi naman ito ano, hindi naman ito para ikaw ay hatulan or what, pero ang asahan mo talaga ay ang recommendation nila kung ang Justice Department or kaya naman ito naman pong, ombudsman para sa mga government officials appointed and elected, 'di ba, ano 'yan, papakasuhan nila. So, do'n sila nagsa-suggest alin sa dalawang 'yan. Oh, ay naku. Ngayon ang sinasabi niya, yung daw kaso na 'yan, hindi daw po naman talaga ang, target diyan ay si Apollo Kibuloy, kundi po ang mag-amang Duterte. Naku, hiyawan na naman yung mga miyembro, yung mga supporters ng mag-ama. Kasi nga nung, mag-amang Duterte, Sara tsaka si Digong. Kasi nga, ito daw yung gustong ipakulong, gustong ipaaresto. Ay naku, etong mga nagsidalo ng mga abogado puro mga pampainit ng ulo ng mga miyembro. Imbis na sa bagay, I'm expecting na hindi po nila gagawin na sabihin ang totoo, 'di ba, na kailangan po talaga nilang daluhan 'yan kasi may complainant, merong private complainant. I'm here to ensure na yung kanyang karapatan will be protected, karapatan ng isang akusado. 'Di ba? Lahat ng mga options, legal options, gagamitin namin para makalusot si pastor. Dapat gano'n, sabihin nila kung ano yung totoong takbo ng kaso, hindi yung gagatungan pa nila yung mga tao. Na tipong kulang na lang sabihin nila, lusubin na natin ang palasyo ng Malacanang, pababain na natin ang ating presidente. Grabe mga pinagsasabi niyan diyan kanina. Ay naku, nilang dalawa. Dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at Uy, na-guilty yan, 'di ba, Supreme Court. 30K lang naman. Hindi ko na naabutan 'yan. Itong dalawa lang, yung last 2 speakers lang talaga. Pero yung, si Topacio hindi ko lang na-record, inabutan ko rin si Topacio. Gano'n din, pare-pareho lang na nagpapaalab ng kalooban ng mga tao. Kaya yung mga tao tuloy isa pa ha, mapansin niyo yung video na na-upload ko, masyado itong maingay kasi nga ano, yung sinasabayan ho nila ng silbato. Meron silang silbato, meron silang whistle, pumipito sila. Ah, alam niyo yung, pinagsasabi dito ni Harry Roque, dati sa ano 'to, inciting to sedition 'yan, yung pinagsasabi diyan. Talagang inuudyukan niya yung mga tao diyan. Kaya hindi po kinakailangan si Harry Roque sumali roon sa actual uprising, hindi ho. Ngayon kung bukas po mangyari 'yan at, sumigaw itong mga tao na pabagsakin, gibain ng Senado, sunugin, patayin, pababain si BBM sa puwesto, gano'n, gano'n. Naku, at, merong naglabas ng mga nail cutter. Alam niyo ho, pasok na po talaga sa banga 'yan, na 'yan po ay, inciting to sedition, yung mga pinagsasabi. Kasi kinakailangan do'n merong sumang-ayon, merong nagsagawa. Oh, pero yung kahit wala pong nagsasagawa, yung pag-uudyok mo lamang, inciting a sedition, yan po ay paglabag na rin sa batas. Totoo ho, pwede hong makasuhan diyan si Harry Roque. Hmm. 'Di ba? Grabe, oh. Ginalit nila yung mga miyembro tsaka yung mga fans ng mga Duterte. Alam niyo dapat talaga po ano 'yan, si Harry Roque madisbar talaga 'yan. Sana proactive ang Supreme Court sa mga ganyang klaseng galawan. Yun nga, isipin niyo na lang mga kababayan na ang nililigaw ni Harry Roque taong bayan. Meron pong isang abogado na disbar dahil lamang iniwanan niya ang kanyang mga asawa iniwanan niya ang kanyang asawa at mga anak. Okay, kinorek ko lang sarili ko. Isang asawa niya at kanyang mga anak, iniwan niya. O di iniwan din siya ng kanyang lisensya sa pagiging abogado. Dapat po gano'n din ang ginagawa niyan, 'di ba?
Korte Suprema sa mga ganyan. I-disbar. Si Attorney Toto Kausing na-disbar dahil lamang yung portion ng kanyang pleading pinablik niya. Alam niyo ho kung tutuusin, kahit i-public mo yan o hindi, tutuusin mo lang bearing Bakit? Yung mga kaso, naka-public in nature yan. Ano kung napagpiestahan ng mga marites? Bakit pinablik pa ninyo? Sana sinikret na lang ninyo yung mga pagdinig ng mga kaso. 'Di ba? Okay, so iwan po muna natin ito, ha?